Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 1965, ang ika-36 na presidente ng US na si Lyndon Johnson ay napansin na ang mga retratong middle class ay hindi kayang magpagamot ng mga iniinda nilang sakit. Kaya upang maresolba ang issue at matulungan ng mga ito, binuo ni Johnson ang kilala ngayon na Medicare and Medicaid. Ang pagbuo niyan ang rason kung bakit maraming mga tao ang pumunta sa ospital para magpakonsulta at magpa-check up dahil naging affordable na ang magpagamot. Pero ang biglaang pagdami ng mga pasyente ang rason kung bakit nagkaroon ng nursing shortage sa pag-ita ng 1960s at 70s sa US. Kaya upang masolusyonan ang problema, ang Estados Unidos ay nagdesisyon na mag-recruit sa ibang bansa. Ang pagkakaroon ng parehong nursing curricula sa US ang isa sa dahilan kung bakit ang Pilipinas ang napili ng mga recruiters. Para sa mga ito ay maraming Pinoy nurse ang perpekto dahil nakakapagsalita ang mga ito ng Ingles. Kaya libu-libong mga kababayan natin ang kinagat ang alok dahil maaari nilang makamit ang American Dream. Pagdating ng mga ito sa United States, ang management ng ospital ay nagustuhan ng mga Pinoy nurse dahil sa tatlong rason. Una ay magaling ang mga ito magsalita at makaintindi ng kanilang lingwahe. Ang pangalawa ay madali ang mga itong makipag-usap sa mga doktor. At ang pangatlo ay halos lahat sila ay naipasa ang US license exam. Ang mga kababayan natin na nagtiis na maiwan ang kanilang pamilya para magkaroon ng maayos na kinabukasan ay nakipagsapalaran at nakibahaka sa lugar at kultura na ni minsan ay hindi pa nila nararanasan. Ang mga ito ay pinadala sa iba't ibang states. At ang isa sa maraming ospital na nangailangan ng karagdagang tao sa workforce noon ay ang Reddish Brick at generic government architecture na establishmentong ito na nakatayo malapit sa Huron River at makikita sa gilid ng hilagang bahagi ng campus ng University of Michigan. Ang malaking establishmento na yan ay ang Veterans Administration Hospital sa Ann Arbor. Ang paligid ng ospital ay napakatahimik. Ngunit ang kapayapaan sa lugar na yan ay mawawasak noong taong 1975. Base sa ulat, ang hospital staff ay napansin na madalas silang makaranas ng Code 7 o yung tawag kapag ang sitwasyon ay nangangailangan ng emergency resuscitation, kung saan ang mga pasyente ay nakakaranas ng cardiac arrest at respiratory failure. Ang mga ito ay nangangailangan ng life-saving measures tulad ng chest compression o hand-only CPR. Ang medical staff ay hindi masyadong nag-alala, ngunit unti-unti na silang naalarma dahil sunod-sunod at naging madalas ang Code 7. Ang malala ay karamihan sa mga pasyente ay hindi na nailigtas o na-revive pa. Bukod sa medical staff, isa si Dr. Ann Hale na Chief of Anesthesiology ang hindi lamang naalarma ngunit nagsuspetsa ito na maaaring may foul play na nangyari. At noong August 15, ang kanyang suspetsya na meron ngang lumalason sa mga pasyente ay tila merong katotohanan dahil sa loob lamang ng 20 minuto ay sunod-sunod ang Code 7 at 3 tao ang kailangan nilang i-revive. Dahil sa tila may pumapatay sa mga pasyente, si Dr. Hill ay kinontak na ang FBI. Naging masalimuot ang investigasyon dahil sa dami ng mga taong nasa listahan ng mga person of interest. Ngunit pagkalipas ng 10 buwan na investigasyon, ang mga federal agents ay inaresto sina Filipina Narcisco at Leonora Perez na parehong Filipinong nurse. Kahit nagulat ang mga kasamahan nito sa ospital, ay mas nagulat ang Filipino community sa Michigan. Hindi sila makapaniwala na merong kayang gumawa ng kalokohan, lalo na at kabago-bago pa lamang ang pagsalta ng mga Pinoy sa USA.
Sa ulat ay nakalagay na si Narciso at Perez ay kabilang pala sa mga napakaraming Pinoy na nabigyan ng pagkakataon na makarating sa US upang magsilbi bilang mga nurse. Pero ayon sa FBI, ang dalawa ang rason kung bakit maraming mga pasyente ang namatay. Nang magsimula ang trial noong 1977 ay nabunyag pala na si Dr. Hill na parte ng medical staff na nagtangkang magligtas sa mga pasyente ay napansin na lahat ng mga ito ay may pulso pero mahina na ang pangangatawan na isang senyales na ang sistema ng pasyente ay merong malakas na muscle relaxant o gamot na pampakalma. Sa resulta ng test nitong ginawa ay sinabi ng doktora na ang mga pasyente ay nakitaan ng gamot na Pavilon sa kanilang sistema. Ang drogang yan ay katumbas ng halaman na kirare na madalas gamitin ng mga South American Indians. Ang lason mula sa nasabing halaman ay inilalagay ng mga ito sa kanilang blogan darts at arrow. Kung ang sistema ng isang tao ay mapasok ng Pavilon, sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng mga muscle nito ay made-deactivate. Sa madaling salita ay titigil ang paggalaw ng mga ito, pati ang muscle na ginagamit ng tao para makahinga. Ang pasyente ay hindi mawawala ng malay, ngunit ang mga ito ay mapaparilisa hanggang tuluyan ng hindi makahinga. Kaya upang patunayan kung totoo nga ang kanyang teorya, ay binigyan niya ng antidote ang isang pasyente at mabilis bumuti ang kalagayan nito. Si Dr. Hill ay ibinigay ang antidote sa dalawa pa niyang mga pasyente nang mangyari na naman ang Code 7 sa ospital. Kinolekta niya ang mga impormasyon at data at kinontak nito ang FBI dahil ito ay isang federal hospital. Ang ahente na nakausap nito ay mabilis na lumapit sa Assistant Attorney General noon na si Richard Delonis. Pero kasabay ng pagkontak ni Dr. Hill sa mga kinauukulan ay ang mirakulong pagtigil ng pagkakaroon ng ospital ng Code 7. Wala pang 24 oras pagkatapos nilang matanggap ang report, ang FBI ay bumuo ng task force na kinibibilangan ng ilang mga ahente para imbestigahan ang nangyari. Ngunit ang tungkulin ng mga ito ay hindi naging madali sapagkat kailangan nilang mapatunayan kung ang pagbagsak ng katawan ng mga pasyente ay normal o talaga bang nilason ang mga ito sa pamamagitan ng Pavilon. Ang una sa mga naging problema nila ay sa kung papaano mapapatunayan kung meron nga ba talagang Pavilon sa sistema ng mga ito. Dahil ang mga bangkay ay naimbalsamo at nailibing na. Sa kadahilanan na 1995 nangyari ang kasong ito, ang FBI ay wala pa noong teknolohiya o kagamitan para kumpirmahin kung meron nga bang traces o bakas ng Pavilon sa sistema ng mga namatay na pasyente. Kaya inutusan nila ang mga eksperto sa kanilang laboratorio na gumawa ng test. At kahit komplikado ay nakagawa ang mga ito ng isang medical test. Ang mga bangkay na nailibing na ay hinukay muli, idinaan sa test at nakumpirma nga ng FBI na merong traces ng Pavilon sa sistema ng mga ito. Ibinahagi ng mismong eksperto na katulad nga ng sinabi ni Dr. Hill, ang mga biktima ay maaaring nilason. Ngunit sa bilis ng pangyayari ay naniniwala ito na ibinigay sa mga pasyente ang droga sa pamamagitan ng paglalagay nito sa suwero o IV ng mga pasyente. Kung ganyan nga ang ginawa ng salarin, sa loob lamang ng 3 minuto ay maninikip na ang daluyan ng hingahan ng pasyente hanggang tuluyan na itong hindi makahinga at kalaunang mamatay. Pero kahit tila alam na nila ang nangyari, para naman isang jigsaw puzzle ang kanilang gagawin, mahuli lamang ang salarin dahil napakadami ng mga tao sa ospital. Ang federal agents ay mabilis na kumilos at itinuon nila ang kanilang atensyon sa ICU o Intensive Care Unit, kung saan merong kasuspe-suspetsang 51 tao ang nakaranas ng breathing failures. Pero mula sa numerong yan ay bumaba ito sa 38 na lamang. Ang FBI agents ay sinalalim sa interview ang mahigit 750 mga tao na nasa ospital. Pagkalipas ng 10 buwang investigasyon, hawak ang arrest warrant, ilang ahente ang sumugod sa bahay ni Narciso sa Ypsilanti, Michigan at ang 30 taong gulang ay inaresto. Sa parehong araw ay inaresto din ang 31 taong gulang na si Perez na nooy nagdadalang tao. Ang balitang yan ay yumanig sa Filipino community sa buong Estados Unidos
At kahit hindi pa nila alam ang detalye na hawak ng prosecutor laban sa mga ito, 100% silang sigurado na ang kanilang mga kababayan ay inosente. Ang nooy presidente ng Philippine Medical Association na si Dr. Pacifico Marcos ay hindi tumigil na manawagan sa publiko at mga tao mula buong mundo na magbigay ng donasyon. Sa pagtutulungan ng mga Pinoy ay nagawang makapagpiyansa ng 2 nurses. Si Narciso ay nagbayad ng $250,000 o katumbas ng 1.4 million pesos ngayon. Si Perez naman ay nagbayad ng $100,000 o mahigit kumulang na kalahating milyong piso. Habang naghihintay ng paglilitis, ang dalawa ay tinanggal pansamantala sa ICU. Si Perez ay kalaunang inilipat sa ibang ospital sa Chicago at binigyan naman ng administrative role si Narciso. Ngunit nabalot muli ng kontrobersya ang paglipat kay Perez dahil para sa iba ay maaaring alam na ng Veterans Hospital ang ginawa nito, kaya upang maprotektahan ang kanilang reputasyon ay pinagtatakpan pa ng mga ito sina Narciso. Pero ayon naman sa defense team, ang paglipat at paglalagay sa mga ito sa likod ng computer o mga admin work ay isang normal na protocol ng mga ospital. Sa trial ay nabunyag na ang dalawa ay kinakaharap pala ang patong-patong ng mga kaso tulad ng 5 counts of first-degree murder, 10 counts of poisoning, at 1 count of conspiracy to commit murder. Ang prosecutor ay sinabi sa harap ng jury na sina Narciso at Perez ay tandem sa isang kalkulado at planadong pagpatay sa mga pasyente. Napatunayan na sa 2 beses na may nangyaring panlason ay naka-duty sina Narciso. Ang prosecutor ay sinabi na bago ang trial, ang FBI ay in-interview ang isang pasyente na kinalalang si John McCreary. Kinumpirma nito na bago manikip ang kanyang dibdib ay nakita niya di umanong may inihalo sa kanyang IV si Narciso. Ngunit ang problema sa saksi ng prosecutor, bago ang trial, si McCreary ay dumaan sa bypass surgery pero habang nasa operation table ay nakaranas ito ng cardiac arrest. Bagamat nakasurvive at nagamot ang problema nito sa puso, ay nagkaroon naman ito ng brain damage. Nang kunan muli ito ng salaysay ay nag-iba na ang impormasyon na sinabi nito. At hindi rin ito nakatulong sa kaso dahil si McCreary ay namatay bago pa man magsimula ang trial. Kaya ang judge ay hindi tinanggap ang salaysay nito laban sa 2 Filipina. Isa pang pasyente na kinilalang si Richard Neely ang willing na maging saksi at ibinigay nito ang kanyang statement sa mga otoridad. Nakita niya di umano na may inilagay sa kanyang IV si Perez para i-hypnotize siya. Humanap pa nga ang mga prosecutor ng expert patungkol sa hypnotism. Pero katulad ni McCreary, si Neely ay namatay rin bago ang trial. Ngunit para ipaglaban ang sinabi nito, ay humarap si Richard Gasmire na anak ni Neely. Ayon dito, si Perez ay nasa bandang ululan ng kanyang ama kung nasaan ang IV, kaya positibo siya na ito ang nanlason. Sa korte ay iniharap ng prosecutor ang 89 na mga saksi at 17 sa mga ito ay mga eksperto. Pilit nilang kinumbinsi ang 12 miyembro ng jury na ang 2 Pinay ay malapit sa mga pasyente sa loob ng 3 minuto na nakaranas ang mga ito ng respiratory failure. Ang prosecutor ay sinabi na ang motibo ng dalawa ay ang pagiging understaff o kawalan ng sapat na nurse na mag-aalaga sa mga pasyente. Kaya upang mabawasan ang mga ito, sina Perez ay mas piniling patayin na lamang ang mga pasyente sa pamamagitan ng paglason sa IV ng mga ito. Ngunit ang kawalan ng direktang ebidensya na magtuturo kina Narciso na sila nga ang nanlason ay ginawa yung advantage ng defense team ng dalawa at kinumbinsi ng mga ito ang jury na circumstantial lamang ang kaso ng prosekusyon. Sa totoo nga, ang FBI ay walang nasamsam at nakitang hiringgilya at droga na hawak ni na Perez. Hindi rin nakatulong sa prosecutor ang kawalan ng CCTV noon, kaya ang abogado ni Narciso ay sinabi na ang impormasyon na rinig ng jury ay ibinase lamang ng prosecutor sa nursing logs, statement ng staff, pasyente, mga bisita at record ng schedule ng mga ito. Bagamat hati ang reaksyon ng mga katrabaho ng dalawa kung guilty ba talaga ang mga ito o hindi,
Karamihan sa kanila, lalo na yung mga Filipino, ay sinabi sa media na walang katotohanan ang paratang ng prosecutor. Lagi nilang sinasabi na ang dalawa ay ilan sa napakaraming mga nurse na matyagang nagtatrabaho kahit understaffed. Para sa kanila ay hindi dapat sisihin ng mga ito dahil wala naman talagang malakas na ebidensya na magpapatunay na sila nga ang naglagay ng lason sa IV. Kung may ginawa man ang mga ito ay yun ay sundin lamang ang standard procedure ng ospital. Para sa kanila, ang pagiging malapit ni Narciso o Perez sa pasyente sa loob ng 3 minuto habang ang mga ito ay naghihingalo ay hindi patunay na ang dalawa ay mga mamamatay tao. Ang ilan ay nakusahan pa ang FBI kahit ang prosecutor na ginagawa lamang di umano na scapegoat sina Narciso. Ang ibang nurse ay binatikos rin ang mismong ospital dahil mabilis ang mga ito sa pagtatanggal sa dalawa na hindi man lamang iniimbestigahan kung ang sanhi ba ng respiratory arrest ay dahil sa palyadong equipment, maling pagbibigay ng gamot o palpak na pagpapalakad sa ICU. Ngunit kahit ano pa ang tagal nila sa pagrarally sa labas ng korte at kahit ilang beses pa silang manawagan ng mas maayos na investigasyon sa parte ng FBI, pagkalipas ng 13 araw na deliberasyon, ang 8 babae at 4 na lalaki na miyembro ng jury ay nagdesisyon na guilty sina Narciso at Perez. Sa report ay nakalagay na kahit hindi napatunayan o walang direktang ebidensya na magtuturo na ang dalawa nga ang naghalo ng Pavlon sa IV ng mga pasyente, para sa mga ito ay sapat na ang salaysay ng mga saksi upang hatulan nila sina Narciso at Perez ng guilty. Ang desisyon na yan ay talagang ikinagalit ng Filipino community at publiko sa US. Kaya ang defense team din ng dalawa ay kaagad nag-file ng appeal. At noong December 1977, ang kapamilya ni Narciso at Perez ay nagbunyi dahil ang bagong federal judge na tumingin sa mga dokumento ay kinumpirma na ang nangyaring trial ay merong serious procedural errors. Sa madaling salita, hindi dapat hinatulan ng guilty ang dalawa dahil una ay hindi sapat at walang direktang ebidensya laban sa mga ito. Ang pangalawa ay karamihan sa mga saksi ay maituturing na unreliable dahil ang mga ito ay nakakaranas pala ng matinding stress na makakaapekto kung papaano nila ilarawan ang nangyari at di umanong ginawa ni Narciso. Pero sa lahat, ayon sa judge, ang prosecutor ay sinadya palang itago ang ilang impormasyon na maaaring makatulong sa pagdedesisyon ng jury, tulad ng nakalagay nga sa record na merong ibang nurse at hospital personnel na katabi ng mga pasyente nang ang mga ito ay nakaranas ng respiratory arrest. Para sa judge ay pinamukha ng prosekusyon sa jury na tanging sina Narciso at Perez lamang ang nasa loob ng silid ng mga pasyente. At ang huli ay nakulangan din ang judge sa ginawa ng prosecutor. Para dito, ang FBI ay hindi inimbestigahan kung may nag-malfunction bang equipment o kamalian sa ICU procedure o kahit ang kondisyon ng mga pasyente nang ang mga ito ay nakaranas ng respiratory arrest. Ang hindi 100% pagpipresenta ng mga ebidensyang yan ay matatawag na isang prosecutorial misconduct. Noong December 1977, inanunsyo ng judge na ang pagtatago ng prosecutor ng mga ebidensya ang rason kung bakit gusto niyang magkaroon ng bagong trial. Sina Narciso at Perez ay mabilis na pinalaya. Pero sa halip na kumalap ng bagong mga ebidensya, ang prosecutor ay tuluyan ng sinabi na hindi na nila hahabulin ang dalawang Pinay nurse. Ang maaaring rason kung bakit ayaw nilang magkaroon muli ng bagong trial ay dahil sa ang pagkalap ng bagong mga ebidensya ay magiging mas komplikado. Kailangan nilang patunayan kung anong nangyaring respiratory failure ay hindi dahil sa malubhang sakit ng mga pasyente. Dapat ay sigurado rin sila na hindi nagmamalfunction ang mga kagamitan sa ospital kaya hindi nakahinga ang mga pasyente. Kailangan din nilang busisiin kung sinunod ba ng hospital staff ang nararapat na ICU procedure pagdating sa Code 7.
Mabusisi, magastos at mahabang panahon na naman ang kanilang gugugulin kung gusto nilang sumabak sa isa na namang trial. Kaya ang FBI at prosecutor ay nagkasundo na hindi na sila magsasampa ng kaso. Kaya as of this recording ay wala pa ring nananagot sa nangyari at hindi malinaw kung sino ang nagkamali sa pagkamatay ng ilang mga pasyente. Ang publiko ay nagbunyi dahil naniniwala talaga sila na inosente sina Narciso at Perez. Kasunod ng pag-overturn ng hatol sa kanila, ang dalawa ay mabilis na nakabalik sa kanilang mga trabaho sa Veterans Hospital. Tinulungan ang mga ito ng kapwa nila Pinoy na makabangon sa kalunos-lunos na epekto ng trial sa kanilang buhay. Ang kaso ni Narciso ang isa sa naging simbolo ng Filipino-American solidarity at na-expose kung gaano kabayas ang legal system noon sa mga taong hindi Amerikano. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.